Okay, shout out po sa ating mga suking manonood, sa ating mga suki, mga subscriber na bago, luma, yung mga subscriber ko lagi nagko-comment po. Shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta na taos puso po kayong sumusubaybay, sumusuporta sa ating YouTube channel. Shout out po at saludo ko sa inyo dahil hindi talaga ninyo ko iwanan. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ito na, ito yang inantay natin talaga. Inantay ko rin to. Hindi lang kayo, hindi lang sa buong mundo ang nag-aantay nito na aalis na itong si Speaker Martin Romualdez. Kanina kasi napanood ko yung balita sa kaninang bandang umaga dito. Halos mag alas 12. So pahapyaw pa lang yung mga balita na aalis sa kanyang pagka-speaker itong si Martin Romualdez. Ay, salamat naman natin yung gabi na panood ko sa news ng GMA at saka sa mga online news nila, lumalabas na talaga itong si Romualdez na aalis na daw bukas. So kanina, di ba, sabi na maaga tinapos ang kanilang hearing kanina. So yun pala, pumunta ng Malacanang siguro, nakipag-usap sa kanyang pinsang bangag, sa kanyang pinsan na wala ring silbi, sa kanyang pinsan din na oto-oto, sa kanya basta lahat na ang kanyang pinsan na walang kwenta. Ay nako po naman. Ito balita 24 dito sa Saksi. Na issue sa mga flood control project, umalingaw-ngaw ang usaping magpapalit ng liderato ang Kamara. At ayon po sa ilang sources ng GMA Integrated News ng mga kongresista, bukas daw magbibitiw sa pagka-House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Ayun, sila mismo nagsabi. Itong Saksi na itong GMA News online daw, GMA News ang may nakakuha sila ng information sa kanilang mga kaibigan na mga congressman. At ang ipapalit nito ni Martin Romualdez ay itong si Faustino D. Tingnan natin bukas kung totoo na talaga to. So parang natanaw ko naman din talaga. Kasi itong issue talaga nito nung nakaraang buwan pa to hanggang akala ko nga nito nung pagpasok lang na itong 20th Congress mapalitan na to eh. Yan pala hindi. So talagang nag-slow motion pa ito ngayon. At ang yabo naman ng GMA mayroon daw silang nakakuha daw silang information bakit yung ABS-CBN mayroon din at mayroon pang mga dito sa online news na nakakuha rin ng mga information nito. So hindi na talaga to singaw, kung hindi pumutok na, magre-resign na talaga to bukas. Papalitan natin si Martin Romualdez nitong si Faustino D. Kay di malas ni Martin Romualdez. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Kanina po, mabilis na tinapos ang sesyon. At saksi, si Jonathan Andal. Kalahating oras pa lang ang sesyon kanina sa Kamara, tinapos na ito kaagad. Session suspended until tomorrow, September. Natawa ko kay Adyong, ang bilis tiniklop ng microphone ba ni Adyong. Wala na ako nito, wala na. Itsapuira na ako nito, wala na yung namin, yung pinakabuaya namin. Iwanan na kami nito, kaya ang bilis nilang tinapos. Yung isa naman, pukpuk, yung babae naman, grabe nakapagpukpuk. Akala mo kung masisira yung yung pamukpok niya. At si Adyong talaga, nakasimangot. Adyong, pagkasipsip mo, wala na. November 17 at 3 p.m. Nangyari ito sa gitna ng umuugong na balitang papalitan si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez. Batay sa House rules, sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho, pipili ang mayorya sa mga Deputy Speaker ng isa sa kanilang grupo na kukuha ng kapangyarihan at trabaho ng Speaker. Sakaling lumagpas ang isang araw na walang napipiling Acting Speaker, magbubunutan sa kanilang grupo para makapagtalaga ng Acting Speaker. Sus, may mga proseso pa. Ay nako po, itong mga proseso ninyo. Dapat kasi bulaklak ng patay bigay niya kay Martin Romualdez bukas at saka lapida niya para tuluyan na itong hindi na talaga siya makabalik dyan sa House of Representatives. At saka ito, duda ako nito. Baka mamaya itong si Faustino D ang ipapalit nito. Tapos baka naman kontrolado nila ang House of Representatives. Di natin alam to Baka gimmick tong napakalaking gimmick para ito si Martin Romualdez maiwas lang nito sa issue ngayon sa flood control. Alam naman natin ngayon
na bawat galaw dyan sa mga investigasyon, nadadawi talaga ang kanyang pangalan at saka ito si Saldico. So, yung mga sinasabing mga deputy speaker, sus naman, ay nako, Sana nga lang hindi makontrol ni Martin Romualdez ngayon itong ano na to, yung papalit sa kanya. Kapag na ano niya to, pag na-control niya to, baliwala. Baliwala to. Sana nga lang talagang tuluyan na manahimik tong mga ginagawa ng kabuayahan nitong mga tao nito sa House of Representatives talaga. Wag na yung mga tao na dyan. Dapat lahat dyan palitan na. Pating anak ni Bongbong Marcos na nagiging majority leader, palitan dapat yan, pati si Suarez. At imbestigahan yan si Suarez kasi kasama rin yan sa mga anomalya dyan sa House of Representatives. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, posibleng bukas ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Pero ayon kay Tiangco, hindi magtatagumpay ang anumang hakbang para patalsikin si Romualdez nang walang basbas mula sa Pangulo. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Ay tama yun. Tama yung sinabi ni Tiangco na kapag hindi mismo si Bongbong Marcos mag-ano nito na umalis ka na dyan, walang mangyayari nga nito. Kapag sinabi na ni Bongbong Marcos, kapag hindi ka aalis dyan, mangyayari nito, ikukudita ka. Kasi nga naman, iba ang House of Representatives kaysa Senado. Kasi ang Senado kasi 24 lang sila doon. O maka-13 ka lang, mayroon ka ng suporta sa'yo na magiging Senate President ka. Pero ito kasing House of Representatives kasi, pagiging speaker ka, kailangan talaga yung maramihan talagang kunin mo. Kasi ang dami, 300 ba naman mahigit ang mga congressman. Kailangan mo yan, anuhin mo talaga yan, bigyan mo talaga sila ng atensyon niya mga yan. Kaya ito, pagbasbas ng presidente itong walang kwenta, sigurado to bakit kanina umalis to, na sandaling-sandali lang yung kanilang session kanina. So pinatawag nga to, na umalis ka na. So basbas na to ni Bangags. Bangags talaga. Sa sa walang kwentang presidente nga, sinabi ko na kanina to. Hinihingan namin ng pahayag si Romualdez at ang Malacanang. Kahapon nakipagpulong si Romualdez sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Kamara para pag-usapan ang mga seryosong usapin at hamon sa Kamara. Sinabihan niya ang mga komite na ituloy ang investigasyon kontra katiwalian para raw lumabas ang katotohanan. Nakapulong din kahapon ni Romualdez ang mga babaeng kongresista na isinulong ang mga itinutulak nilang panukalang batas sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at proteksyon sa mga kababaihan at kabataan. So alam na nagpaalam na pala kahapon. Nag-meeting pala ito kahapon sa mga congresswomans. Di alam na. Nagpaalam na yun kahapon pala talaga. Kinonfirm niya na. Bukas makalawa alis na ako dito. So bahala na kayo. Tapos yung investigasyon nito dapat lalabas talagang katotohanan kasi kasama ako dito na totoo na kasangkot ako dito. So kulong ka ngayon. Madali na to. Madali na itong mga gagantihan natin to si Martin Romualdez. Kasi wala na kapangyarihan to Sobra kang abusado. Sige. Dito ito pa, mayroon pang isang dito na umiiyak daw tong na mamaalam itong si Martin Romualdez. Na mamaalam ka pa tapos umiiyak ka, akala mo kung saan ka pupunta o baka tatakas to. Bantayan niyo, hoy. Immigration, baka tatakas to. Kasi pabor na to, nasugurin to sa kanyang atraso sa atin. So baka tatakasan talaga ni Martin Romualdez ang atraso. Nanggigigil ako nito sa tao na to.